Ang sabi ni General Browner, kasama daw niya ang taong bayan. Okay, kasama mo ang taong bayan. Ngayon, Browner, sasabihin ko sa iyo, andito kami ngayon sa entablado. Kung mahuli mo ang magnanakaw sa Kongreso, sino kaya itong magnanakaw? Si Saldico at saka si Romualdez. Ngayon, kung sabihin mo sa amin, kung kasama mo ang taong bayan, edi, usasan mo na. Yan, luluhod ako sa harapan mo. Magandang hapon sa inyong lahat. Mahina. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Sino bang nanggagaling sa Mindanao? Ayan, kanina kausap ko si Richel, yung hinuli ni Tony. Ayan buhay pa si Richel. Alam nyo mga kasama, una-una pasalamatan ko si Park kasi nakikita ko talaga yung laban niya sa bayan. Kami rin galing kami ng Mindanao. Kasama nyo kami sa hirap at ginawa dahil isa lang ang pinaglalaban natin. Ang korupsyon ng flood control, ang pondo ng PhilHealth, ang pondo ng gold bar na ninakaw nila dyan sa Central Bank. Nasaan na ngayon? Wala! May 2 tao na hindi mahuli ng mga PNP. Ito! Ang sabi ni General Browner, kasama daw niya ang taong bayan. Okay, kasama mo ang taong bayan. Ngayon, Browner, sasabihin ko sa iyo, andito kami ngayon sa entablado. Kung mahuli mo ang magnanakaw sa Kongreso, sino kaya itong magnanakaw? Si Saldico at saka si Romualdez. Ngayon, kung sabihin mo sa amin, kung kasama mo ang taong bayan, edi, usasan mo na. Yan, luluhod ako sa harapan mo. Kung sabihin mo na kasama mo ang taong bayan na pinaglalaban mo ang korupsyon, lalo-lalo na ngayon sa pangyayari ngayon. Lunod tayo sa mga kalamidad. Nasaan ka na, Browner? Nasaan na ang mga kasamaan mo ng mga sundalo? Matagal mong pinaglaban sa bundok. Ang mga NPA na kalaban mo noon, ngayon andyan na ngayon sa Kongreso. Andyan ngayon sila sa Kongreso. Ang pinaglalaban nila, ikalabuso ang mga Duterte. Ngayon, binabaliktad mo, kung wari sinasabi mo na kasama mo ang taong bayan laban sa mga korupsyon, o may tinatago kang ghost project? Ama! May tinatago kang 15 billion na ghost project? Ama! O kasama mo dahil inapwed ni Presidente Bangag ang isa sa mga kapatid mo? Ama! Di ba? Mga kabayan, andito kami dahil kasama nyo kami na pinaglalaban din natin. Una-una, ninakawan tayo. Dapat kalabuso na yung dalawa. Binanggit na ni Diskaya ang mga congressman. Binanggit na ni Diskaya si Saldico, si Romualdez, binanggit na ni Diskaya. O bakit hindi yung mauli?
Ang makalabuso ang magnanakaw ng sardinas, ikalabuso nyo. Magnanakaw ng mangga, ikalabuso nyo. Samantalang ito, billions of piso, trillions of piso ang ninakaw mo. Ngayon, Marcos, sabihin mo sa akin kung wala kang utos sa pinsan mo. Di ba? Magpinsan kayo ni Romualdez. Hindi mo may deny na kasama ka dyan. Dapat bumaba ka na. Sawang-sawa na ang mga tao sa iyo. Sawang-sawa na ang mga taga-Luzon, Bisaya sa pagbubudol mo, lalong-lalo na ang Mindanao. Ngayon, hindi namin nakikita ang awa mo. Hindi namin nakikita ang pagiging Pilipino mo. O ikaw isang ibang bayan o isang ibang lugar na kasama sa mga crocodile. Mga kasama, kami sa Mindanao, naghirap din kami. Halos walang trabaho ang mga tao doon. Halos walang makain ang mga kabus doon. Halos walang trabaho ang mamayan doon. Dahil walang trabaho, walang budget, pati ang para sa kalusugan, ninakaw nyo ang pundo ng PhilHealth. Imagine, pag na-hospital kami doon sa Mindanao, noong kasagsagan ni Duterte, siya ang presidente, halos libre ang hospitalization. Wala kaming babayaran doon. Ngayon, halos mayak na yung mga tao dahil sa walang budget. Maraming namamatay na mga tao dahil wala silang may magpa-hospital man lang. Kasi ninakaw nila eh. Tingnan nyo ngayon ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Ininto nila dahil alam na nila na mabuking na sila lahat. Pati ang CIC, ang investigation sa CIC, hindi nila pinupubliko. Yan ang hirap ngayon. Dahil ayaw nila ipaalam sa taong bayan ang pangyayaring korupsyong naganap sa administrasyong bangal na Marcos. Kaya mga kasama, hindi tayo titigil hanggat may buhay pa tayo. Ipaglaban natin ang korupsyon, labanan natin ang korupsyon. Dahil alam nyo, kawawa yung mga bata natin, kawawa yung mga anak natin, kawawa yung susunod na mga leader natin. Dahil ang nakikita nila, puro korupsyon ang nangyayari dito sa ating bansa. Kaya wakasan na natin ito. Mga kasama, sabihin natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po. Okay.